Tinalakay ni Team Manager Richard Del Rosario ang posibleng magiging kapalit ni Scottie Thompson sa Gilas Pilipinas, bunga ng iniindang injury. Sinabi rin niya na masaya ang lahat ng players matapos sila magsama-samang muli, habang tinukoy din niya ang gustong mangyari ni Coach Tim Cone pagdating nila sa Olympic Qualifying Tournament at ang nakikita ni Coach Tim sa mga kupunan ng Latvia at Georgia habang papalapit ang kanilang bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Lumabas ang katotohanan sa Gilas Pilipinas na hindi talaga kasama sa hanay si Scottie Thompson, bunga ng injury sa likod. Tanong, sino ang magiging kapalit para punan ang bakanting pwesto? Tutukan natin sinabi ni Team Manager Richard Del Rosario sa report ng ABS-CBN News. Wala pang sigurado na kapalit kasi kailangan ng visa. Baka hindi umabot. Okay guys, kumpirmado, mahirap kumuha or wala pang sigurado kasi nga baka hindi makakuha ng visa. Eh kung walang visa, syempre hindi po pwede kahit kumuha sila ng kapalit ni Scottie doon. Mabigat yung rason kasi ang dami pwedeng ipalit kay Scottie, di ba? Unfortunately, baka hindi mangyari. So ibig sabihin, mapupersa silang tumulak sa Europe kasama ang 11 players imbes na 12 sila doon. Ang saklap, di ba? Yung impact ng pagkawala ni Scottie sa tournament, isa na syempre doon yung kanyang hustle. Iba yung hustle ni Scottie sa court, lalo na yung pwesto niya sa ilalim para kumuha ng offensive or defensive rebound. Maliit lang siya pero kapag gumana yung hustle niya, out-rebounded niya yung mga bigs ng kalaban doon. Ang laking bagay po nun. Bukod sa hustle, syempre, siya yung playmaker ng Gilas. Eh kung wala siya or hindi mapupunan ni Coach Tim Cone yung pwesto, mahirap. Suma total, malaking kawalan si Scottie. Kung tutuusin, hindi na bago ang news na hindi makakasama si Scottie. Parang nitong nagdaang araw lang kasi, nagbigay na ng hint si Coach Tim Cone na malamang hindi talaga pwede. Alala niyo naman siguro yung parang dasal niya na sinabi niya na sana maging okay si Scottie para makasama sa Europe. So parang dun palang piniprepare na tayo ni Coach Tim. Problema, mahihirapan silang kumuha ng kapalit dahil sa visa. Grabe, no? Bagamat wala si Scottie sa lineup ng Gilas Pilipinas na tutulak sa Europe para sa Olympic Qualifying Tournament, ibinahagi naman ni Team Manager Richard Del Rosario na masaya ang grupo na magkita-kita sa unang practice pa lamang. Narito ang pahayag. Tutukan natin si Team Manager Richard Del Rosario sa report ni Julius Manicad ng Daily Tribune. Yung unang practice tungkol yun sa pagiging pamilyar ulit ng players sa sistema. Masaya ang lahat na kumatawan sa bansa at binigyan din ni Coach Tim Cone ang misyon. At iyon ay ang manalo at hindi lamang basta magpakita doon. So doon tayo sa sinabi ni Coach Tim na dapat manalo, hindi lang basta magpakita doon. Kung titignan natin mabuti, ang laking hamon nun sa players, andun ka dahil kailangan mong mag-perform ng maayos para makausad tayo sa Olympics, hindi para magkanya-kanya ng trabaho. Especially ngayon, kulang sila, di ba? Kung hindi makakuha ng visa, ang posibleng ipalit kay Scottie Thompson, kung meron man, pilay na pilay silang tutulak sa Europe. Walang lehitimong playmaker. Bukod dyan, iba po kasi yung buo yung team kumpara sa kulang. Parang iba yung feeling ng kulang talaga. Pero syempre, alam natin na kahit kulang sila dyan, gagawa ng paraan or strategy si Coach Tim Cone para maging maayos ang magiging kampanya ng Gilas dito sa Olympic Qualifying Tournaments. Kitang-kita naman sa mga sinasabi niya, di ba? Pupunta tayo doon para manalo, hindi lang basta magpakita. So, ibig sabihin, meron siyang pine-prepare, meron siyang gustong gawin. Walang dudang mabigat ang task na nasa balikat ng Gilas Pilipinas. Kaya naman maging si Coach Tim ay hindi na iwasang ilabas ang nakikita sa kupunan ng Latvia at Georgia. Tanong, paano nga ba tinitingnan ni Coach Tim ang mga katunggali sa Olympic Qualifying Tournament? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Ang Latvia ay isang mahusay na 3-point shooting team at ang Georgia, meron silang mahusay na physical frontline at point guard. Parehong well-coached. Grabe yung Latvia, 3-point shooting team. Yun ang isa sa mga magiging bala nila sa atin sa Olympic Qualifying Tournament. Tandaan natin yan. Ang hirap kalaban, di ba? Una, mabibilis, physical, and of course athletic sila doon. Tapos yun na nga, yung rotation nila ng bola, papunta yun sa pagkamada nila sa 3-point area. Hindi kasi biro yung bilis ng ikot ng bola sa kanila, di ba? So kung mabagal ang defender o ang Gilas, mas madali nilang makukuha yung tres na magiging mapanganib kasi mas mabubuo yung kumpiyansa nila. Yung Georgia, halos ganun din sila. Matindi rin yung puwersa. So meaning, mahirap yung gagawin ng Gilas Pilipinas players dito. Maliban siguro kung malasin ng dalawang European teams tapos maganda yung ipapakita natin kasi kahit dehado tayo, nag-practice din naman tayo, di ba? Nag-practice din naman yung Gilas. So kung magpapakita ng kumpiyansa ang dalawang European teams, tapos maganda naman yung inilalaro ng Gilas, good news yun para sa atin. Baka ma-overconfident sila doon. Bilang paghahanda sa Latvia at Georgia sa Olympic Qualifying Tournament,
Nakatakdang sagupain ng Gilas ang Taiwan Mustangs kasama si Dwight Howard, DeMarcus Cousins at Quinn Cook. Subalit tila may problema tungkol dito. Narito ang pahayag ng Taiwan Mustang coach na si Chris Gavina. Tutukan natin ang sinabi niya sa report ni Richard Lee ng The Manila Times. Sinusubukan namin gawin ang lahat pero tulad nung sinabi ko kay Coach Jong Chico at Coach Richard Del Rosario, hindi ko maipangako na makakapaglaro sila Dwight Howard, DeMarcus Cousins at Quinn Cook para sa aming tune-up. Okay, hindi siya kinancel pero masakit na katotohanan doon yung laban ng Taiwan Mustangs at Gilas Pilipinas. Baka hindi makasama yung mga dating NBA players, yung mga binanggit po doon. So sayang kung hindi sila makakasama, di ba? Kasi sila talaga yung magbibigay ng mas malaking hamon sa Gilas players. Yung pagiging physical ng mga dating NBA players, yun yung hinahabol natin dito. So kung hindi sila kasama doon, kulang yung magiging experience nila dito sa tune-up. Kulang na sila sa players dahil wala si Scottie, makukulangan pa rin sila sa tune-up game. Malaki kasi may bibigay ng mga former NBA players kung andun sila. So sana magawa ng paraan ni Coach Chris Gavina para mas maging mabigat yung tune-up at preparation ng Gilas patungo sa Olympic qualifying tournament. So guys, maraming salamat.